Nilista ng prosekusyon bilang testigo nila sa impeachment trial ni VP Sara Duterte ang kontrobersyal na si Mary Grace Piatos. Pati po ang sheriff na sinuntok ng Noy Davao City Mayor pinatetestigo na rin. Nasa frontline na balitang yan, Marian Enriquez. Mary Grace Piatos, ang kontrobersyal na pangalan na isa sa mga tumanggap ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Ngayon, pinatetestigo ng House Prosecution Panel sa impeachment trial ng bise. Base yan sa pre-trial brief ng prosekusyon. Well, mahalaga po yung Mary Grace Piatos kasi nasa sentro siya. Nung pong kontrobersiya, nung pong paggamit ng confidential funds, no? Yung existence or non-existence po ni Mary Grace Piatos, yung pong smoking gun, kung talaga nga bang tama o mali, yung pong paggamit ng confidential funds. 2024 nang lumutang ang pangalang Mary Grace Piatos sa House Committee hearing sa confidential funds ng bise. Kasama niya sa mga tumanggap ng confi funds sina Xiaomi Ocho, Kokoy Villamin, Milky Sequoia at marami pang iba. Pero sabi ng Philippine Statistics Authority, wala silang anumang records. Kung sakali, malaking tulong daw para madiin si VP Sara kung maisasamang testigo si Mary Grace Piatos. You remember that one of the findings of the Committee on Good Government and Public Accountability is the recipients are fictitious personalities, no? So, possible to dwell on that. Wala naman daw implikasyon sa depensa ang testigo ni Mary Grace Piatos. Ang parati namin sinasabi, once they're presented, they will be subjected to cross-examination on our part. Kasama rin sa mga pinatetestigo para sa confi funds ang Chief of Staff ni VP Sara na si Attorney Zulaika Lopez. Security officers ng bise na sina Colonel Raymond Lachica, Dennis Nolasco at ilang opisyal ng DepEd at OVP. Pati na ang mga naging spokesperson ng bise na sina Attorney Reynold Monsayak at Michael Powa. Nasa witness list din ng prosekusyon si Sheriff Abe Andres. Siya yung sinapak ni VP Sara sa isang demolition sa Davao City noong 2011. Patutunayan daw ni Andres ang umano'y tendency na maging marahas at bayolente ni VP Sara. Gagamitin yan sa Article 4 o yung pagtatangka ni VP Sara sa buhay ng pamilya ni Pangulong Bongbong Marcos. Samantala, natapos na ngayong araw ang pre-trial conference at pagmamarka sa mga ebidensya pero hindi na umabot ang desisyon ng impeachment court sa hiling ng prosekusyon na buksan ang BIR box. Hindi rin ito namarkahan. Laman ng selyadong box ang tax records ng mag-asawang VP Sara at Attorney Mans Carpio. Ayon sa prosekusyon, malaking bagay na malabas ang tax records ni VP Sara kahit pa bago siya maging bise. Pero belta ng depensa, limitado lang ang umano'y impeachable offense ni Duterte sa panahong siya ang Vice President. Kaya po ang posisyon namin is everything else before 2022 ay hindi po dapat maging topic or subject ng impeachment na ito. Pero ayon sa House Prosecutors, kailangan ang mga dokumento bago pa man maging bise si VP Sara gaya ng SALN para may point of comparison sa paglago ng kanyang yaman. Sa SALN, you will not be able to determine the net worth, the asset, if there is correct or truthful disclosure, if you don't see the baseline. Sa susunod na linggo, inaasahang ilalabas ang pre-trial order. Lalamanin nito ang mga opisyal na testigo, ebidensya at schedule ng paglilitis kay VP Sara na mag-uumpisa na sa July 6. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.